kahit nakalagay, without dismissing, without terminating, yung mga bumoto laban doon, ang tingin pa rin dismiss. So kung ang tingin naman sa kabila ay hindi, again, hindi makokontrol ng presiding officer yung pananaw ng bawat isa. Dahil each senator judge is free to discuss and talk about what they want to talk about. That is especially true when it comes to trial. Malaya silang pwede magsalita, magtanong, magbigay ng manifestasyon, dagdag dun sa mga tanong at manifestasyon ng mga abogado ng magkabilang partido. Sir? Status po ng impeachment court now, yung status po niya, it's not on hold. It has been constituted and convened. Now we are awaiting compliance from the parties on the part of Vice President Sara to submit her answer, on the part of the prosecutors to submit their reply if they should so decide, and to comply with the orders of the court regarding compliance with a one-year ban and a resolution from the 20th Congress while we're awaiting the resumption of session in the 20th Congress. Ano po pwedeng gawin SQ ng impeachment court? Anong actions are the impeachment court allowed to take while waiting po? Wala. Dahil kinokonsiderang prejudicial ito ayon sa diskusyon kahapon, yung order sa Kamara. Pangalawa, matatapos na nga. Uy, paulit-ulit na to. Matatapos na nga ang authority ng prosecutors, ng congressman. Hanggang June 30 na lang sila. So gustuhin man namin, wala kaming pwedeng gawin dahil walang representasyon ang prosecution. That will only come once Congress resumes session in the 20th Congress, maghalal sila ng prosecutor at sabihin nila na interesado pa kaming ipursige ang kasong ito. Bilang dagdag na impormasyon, hindi ito imbento o katang-isip dahil ginawa na ito ng Kamara at mga prosecutor nung panahon ni dating Pangulong Estrada. Dahil natanggal na siya dahil sa EDSA sa pamamagitan ng di umano constructive dismissal, kung naalala nyo, hindi na sila nagpakita sa Senado at ayaw na nila ipursige ang kaso. So siguro, parehong kongreso yun ha. So siguro naman, may basehan at karapatan ng Senado. Tanungin ang papasok na kongreso. Gusto pa ba nyo at interesado pa ba kayo? Dahil yung gumawa nito ay yung nagdaang kongreso. And again, the 19th House cannot bind the 20th House. Sir? Yes, it can be by resolution or it can be by a manifestation or any pleading to be filed by the prosecutors in the impeachment court. Hindi ako may kasalanan yan. Ano? Well, it depends how long it will take them to organize the House. That is beyond me. Ibig sabihin, di ba? July 28, morning session, election of Speaker, election of Senate President, informing the President that the House and the Senate is ready to receive him and listen to his State of the Nation address, which will be held at 3 or 4 p.m. It would depend. Hindi ba? So yung buong araw ng July 28, walang magaganap na trabaho doon. July 29, dahil may bago ng Speaker, o parehong Speaker, magsisimula na sila mag-organize ng mga committee. Kabilang na ron ang paghalal ng mga Deputy Speaker, Majority Floor Leader, Chairman ng mga komite, kabilang ang Chairman ng Justice Committee. At sa parte ng Justice Committee, i-organize naman ngayon nila yung Panel of Prosecutors. Ang paghalal ng Panel of Prosecutors para sa akin ay hudyat o senyal na interesado pa rin sila na ipursige ang impeachment complaint na ito. So pwedeng yon ang isang paraan. Pangalawang paraan ay resolusyon na pirmado ng mga miyembro ng Kamara na higit sa 1/3 nito o mga prosecutors ay imamanifest sa Kamara at sa Senado bilang impeachment court na interesado pa talaga silang ipursige ito sa pamamagitan ng isang pleading. Si Myla mo. Baka magtampo Hindi na. naman nasagot na rin naman. Hindi.
Oo. Pero sir, yung, Yes, ma'am. yun ba sir, ini-expect nyo sir na may bagong composition na ngayon 20th, meron kayong sinabing mga paraan kung pwedeng gawin. Pero do you expect na hindi siya magti-trigger ng another filing ng impeachment? Kasi syempre hingi nila na bagong composition kami, we want to also hear muna yung yung impeachment ulit. Do we expect na ganun-ganun lang Sino? kabilis? Na pipirma lang sila, House ba pinag-uusapan natin o Senado? House, sir. Do you expect na ganun, sir, kabilis yung proseso? Walang Hindi ko alam. Hindi tulad nila. Ayaw kong pakialaman yung proseso nila bilang senador. Kaya tinatanong namin ito at may hinihiling kaming impormasyon ay dahil impeachment court na kami. Pero lahat ng ginawa nila noon, wala naman akong sinabi. So, kung paano nila gagawin, kailan nila gagawin, matapos makonvene ang 20th Congress, nasa sa kanila yan. Kaya din hindi ko maset yung susunod na trial date. Dahil, una, hindi pwedeng i-bind nga ng 19th Senate, ang 20th Senate, at hindi ko alam kung kailan sila magsasubmit ng compliance. So, ang nilagay na lang namin na kautusan kahapon, in consultation with the minority leader, who's also a lawyer, na bar top-notcher, sabi ko, paano gagawin? Ano maganda? Sabi niya, to a date to be set by the presiding officer kasi hindi pa naman talaga namin alam kung anong mangyayari sa 20th Congress. Pero let's follow up lang, sir. Yes, ma'am. Sa order niyo, sir, parang lumalabas na stand na, sir, na impeachment court na talagang since 18 yung bumoto na talagang pwedeng tumawid, kine-recognize natin ng 20th Congress yung impeachment court. Iyon ang posisyon ko, oo. Kapag, sir, na majority na sa inyo ibig sabihin, stand na, sir, na buong court. Ulitin ko, kaya ko lamang magsalita para sa aking sarili at bilang presiding officer. Iyon ang posisyon ko, iyon ang epekto nun sa pananaw ko. At ayon mismo sa ilang mga batikang abogado, kabilang na si, kung hindi ako nagkakamali, Justice at Concom Delegate Ascuna, iyon ang nakikita niyang epekto din nun. Pero, ulitin ko, ito ang pananaw namin. Maraming mga papasok pa lamang ng 20th Congress na iba't iba ang pananaw. Papakinggan namin sila pagdating ng resumption ng sesyon sa 20th Congress. So SP, magko-convene lang ang impeachment court. Yung pagko-convene ulit ng impeachment court, magdedepende sa Kamara. Pag nagsumite ng compliance, oo. Maliban na lang. Kung sa 20th Congress, mag-convene ang impeachment court, bawiin itong ginawa ng impeachment court na ito, mag-set ng trial date, at gawin ang ibabang bagay na gusto nilang gawin. Kaya ginawang presiding officer will set, kasi kung isa-set lang naman yung date matapos nilang magsumite ng compliance, hindi na kailangan mag-convene at mag-robe. Presiding officer na lang, based on consultation, iset yung date, kasi wala namang gagawin eh. Wala nang change costume, di ba? Isa-set na lang dapat ng presiding officer. Yun yung logic sa likod ng ang presiding officer ang magsaset. So, yung update lang dun sa compliance na binabanggit mo, kung nai-serve na ba at tinanggap na yung office ni Dito Sara yung... Alam ko, inutusan ko na ang Sergeant at Arms na i-serve personally yung dalawang order na yan kay Vice President Sara bilang nasasakdal at sa House Prosecutors bilang prosecutors at gayon din sa Kamara para pagbigay alam sa kanila na wala nang mangyayaring presentasyon mamayang hapon. We sent an advanced email copy last night, a little past midnight, but it will be served personally on them this morning. Mamaya ang valedictory ng mga miyembro. Dapat nga, kahapon yon dahil ngayon dapat yung impeachment, hindi ba? Kaya in-schedule ko kahapon, nasa agenda yon. At saka yung mga bicameral conference committee reports na sana makahabol pa. As they come, we will ratify them in between the valedictory speeches of the graduating and finishing senators. Kahapon, ang sinabi ko sa kanila, sa ilang miyembro ng Kamara, nagbuo kami ng BICAM. Sabi nila, gusto ro nilang i-adapt yung Senate version. Sabi ko, i-adapt nyo, thank you. At wala kaming interest, sabi namin, na i-adapt yung sa inyo dahil wala kaming nakitang study man lamang
doon sa pinasa nilang 200 at sinabi ko rin sa kanila kahapon, talaga bang ganito na ang gagawin ninyo? Yung impeachment, pinadala nyo, huling araw na lang ng session namin, ito ganun.